Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala inyong guro para sa signaturang Edukasyon sa Pagpapahalaga ika-10 Baitang. So sa linggong ito ay meron naman tayong bagong paksang tatalakayin. Ngunit bago natin ito tatalakayin, babasahin ko muna sa inyo ang mga layunin para sa linggong ito. Una, natutukoy kung mabuti o masama ang pasya at kilos-loob batay sa konsensyang nahubog sa likas na batas na moral. Pangalawa, nakapagbibigay ng sariling opinyon o paliwanag ukol sa paksang tinalakay. Pangatlo, na itatala ang mga pasya at kilos na isinagawa sa kapwa o paligid. Pang-apat, na isa sa puso ang mga aral na matutuhan sa paksa. At panglima, nakasusulat ng sariling sanaysay. So yun ang mga layunin para sa linggong ito. So bago natin ito tatalakayin ay bibigyan ko muna kayo ng motibasyon o pangganyak. Ang panuto sa pangganyak na ito ay mula sa salitang nasa ibaba ay mag-isip o bumuo ng sariling pagpapakahulugan batay sa iyong naintindihan. So isulat ito sa journal o sa inyong kwaderno. So ang salitang nasa loob ng kahon ay konsensya. So yan ang inyong bibigyan ng sariling pagpapakahulugan. Isulat lamang ito sa inyong mga kwaderno. So, ang ating paksa ay paghubog ng konsensya batay sa likas na batas moral. So, yan ang ating paksa. So, bago tayo magsisimula sa ating talakayan ay babasahin ko muna sa inyo ang mga gabay na tanong. So, una, ano ang likas na batas moral? Pangalawa, ano-ano ang mga likas na batas moral? Pangatlo, ano ang konsensya? Pang-apat, ano ang kadalawang uri ng kamangmangan? Panglima, ano ang apat na yugto ng konsensya? So yan ang magiging gabay natin mamaya para sa ating talakayan. So, ang likas na batas moral ay isang teorya na nagsasabing taglay ng bawat isa sa atin ang kaalaman ng tama at mali. Sinasabi dito na dahil tayo ay nilikha ng Diyos at dahil ang lumikha ay mabuti at makatarungan, marapat lamang na isipin na tayo ay ganoon din. So ang teorya ng likas batas moral. Ito ay mayroong 7 kabutihan na pinaniniwalaang layunin ng tao. Ang 7 kabutihan na ninanais ng tao ayon sa teorya. So una, ang mabuhay. Siyempre, gusto mong mabuhay, di ba? So dapat ikaw ay maging mabuting tao. Ang magkaroon ng mga anak, natural kapag kayo ay nakapagtapos na ng pag-aaral at narating nyo na ang gusto ninyong pinapangarap ay isipin nyo na magkaroon kayo ng pamilya. Then, pangatlo, ang papag-aral ang mga anak. Natural, karapatan natin at obligasyon nating mga magulang na pag-aralin ang ating mga anak. Ang mapalapit sa Diyos, tama. Panglima, mabuhay ng maayos kasama ang mga ibang tao. So, dapat meron kang respeto sa iyong kapwa. Pang-anim, umiwas na makapanakit, pisikal man o sa pakiramdam. No, lalong tama, dapat hindi tayo makapanakit sa ating kapwa. At ang huli, umiwas sa pagiging mangmang. Ano yung mangmang? Yung walang alam sa mundo o sa sa ibang kahulugan ay nagtatatangahan o bobo. Pero hindi lahat ng tao ay bobo kung nag-aaral lamang. O ang anumang tatlo ay para sa dalawang nilikha ng Diyos, ang tao at ang hayop. Pareho silang nais mabuhay, magkaroon ng anak at sa kanilang sariling paraan ay nagtuturo sa mga ito. Ang sumusunod na apat ay sinasabing natatanging pagnanais lamang ng tao at ang pagsunod dito ay na matutupad lamang kung gagawa ng tama ayon sa sariling konsensya. So yan ay ang ibig sabihin ng mga halimbawa na ninanais ng isang tao. Narito ang dahilan upang tapat na masunod ang apat na ninanais ng tao. Una, upang mapalapit sa Diyos, mahalaga na tayo ay gumawa ng mabuti. So, malaking tama yan. Dapat gumawa tayo ng mabuti, lalo na sa ating kapwa. Pangalawa, sa pagnanais nating mabuhay ng maayos kasama ang ibang tao, mahalagang tama ang pagtrato natin sa kapwa. So, tama rin siya. Kailangan ay marunong tayong rumispeto at gumalang sa kapwa. Pangatlo, gaya ng sinundan, bahagi ng pagtrato ng tama sa kapwa ang pag-iwas sa na makasakit ng kapwa at kalooban nito. So, hindi ka dapat
na makasakit ng kapwa at dapat maging mabuti kang ehemplo sa kanya at gumawa ka ng mabuti para sa kanya at hindi mo kailangan siyang saktan. Pang-apat, upang matupad ang lahat ng ito, mahalagang makaiwas ang bawat individual sa pagiging mangmang. Sinasabi ang pananaliksik ng karunungan ay ang tanging daan upang makaiwas sa pagkakamali. Tama yan. Kung ating titingnan ng mabuti, ang likas na batas moral ay tila nakaasa sa paggamit ng konsensya o budhi, mga bagay na karaniwang sanggunian ng sa isang mabuting tao. Ang mga prinsipyo ng likas na batas moral ay ang mga sumusunod. Una, gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Ikalawa, kasama ang lahat ng may buhay, may kahiligan ang tao. Pangatlo, pangalagaan ang kanyang buhay. Pang-apat, kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparami ng uri at papag-aralin ang mga anak. At ang huli, bilang rasyonal na nilalang, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Ang likas na batas moral ay hindi nagbabago. Hindi ito sumasabay sa pagdaan ng panahon. Ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama ay nakatatak na sa isip ng tao mula pa sa kanyang pagsilang. So bawat tao ay may pinahalagahan ang kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sa tuwing magkakasakit ang tao ay agad siyang mahanap ng lunas tulad ng pag-inom ng tamang gamot at pagpapahinga. Likas na tao ang pagnanais na magkaroon ng mga anak at bumuo ng sariling pamilya. Ngunit hindi sa pagkakaroon ng anak natatapos ang kalikasang ito. Dapat na maunawaan ng tao na ang kasunod ng pagkakaroon ng anak ay ang tungkulin na sila ay alagaan at pag-aralin. So bilang rasyonal na nilalang, ang tao ay hindi tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Ang pagkakaroon ng kaalaman, magiging ganap ang paghanap ng tao sa katotohanan. Ang ilang halimbawa ng likas na batas moral ay ang mga sumusunod. Una, ang pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae ay panghabang buhay. Pangalawa, ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. Pangatlo, huwag kang papatay. Pang-apat, huwag kang magsisinungaling. At ang huli ay huwag kang magnanakaw. So, dito naman tayo dumako sa konsensya. Ano ba talaga ang konsensya? So, ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. So, yan ay ang konsensya, isang munting tinig sa loob ng tao. So, sa pamamagitan nito, natutukoy ang kasamaan at kabutihan ng mga kilos ng tao. So, natutukoy ang iyong mga kilos kung kabutihan man ito o masama. So, ang konsensya ay ang panloob na bahagi ng isang tao na may kakayahang makaunawa ng isang kaisipan o gawain kung tama o mali. Ang tao lamang ang may natatanging kakayahan na ito at wala sa hayop o halaman na kapwa mga may buhay na nilalang. So, espesyal ang tao dahil sila lamang ang mayroong taglay na konsensya para sa kanilang kapwa. So, naiiba ang nilalang na mga tao. Naiiba tayo sa mga ibang nilalang na nabubuhay dito sa mundong ibabaw o sa ating sanlibutan. So, ang konsensya ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katwiran. So, meron ditong sinabi na gawin mo ang mabuti at iwasan ang masama. Iyon ay ang konsensya. Yun ang sinasabi palagi ng iyong konsensya sa iyo bilang isang tao. Dalawang elemento ng konsensya. Una, pagninilay. So, upang maunawaan kung ano ang tama at mali, mabuti o masama, paghatol ng isang gawain ay tama o mali, mabuti o masama. So, isa siyang paghatol sinasabi ng paghatol ng isang gawain, ang pagninilay, upang maunawaan mo kung ano ang tama at mali, kung alin ang masama at mabuti. Dalawa, pakiramdam. Obligasyon gawin ang mabuti. So, obligasyon ng taong gawin ang mabuti.
Yan ang dalawang elemento ng konsensya. Una, pagninilay. Ikalawa, pakiramdam. Sa madaling salita, isang paghatol ang ginagawa ng konsensya kapag sinasabi nito sa atin na ang isang kilos ay masama at hindi dapat isagawa. Kahalagahan ng pag-unawa sa dalawang mahalagang bahagi ng konsensya, ang paghatol moral sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ang ikalawa, ang obligasyong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Yan ang kahalagahan ng dalawang bahagi ng konsensya. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, taong 1997, ang konsensya ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katwiran. Sa pamamagitan nito, nilalapat ng taong batas na naitanim sa ating puso mula pa noong ating kapanganakan. So yun ang kanyang paniniwala tungo sa konsensya ayon kay Santo Tomas de Aquino. Ayon kay Felicidad Lipio naman, taong 2004, ang konsensya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. Marahil ang pinakatumpak at pinakasimpleng paliwanag sa konsensya ay ang paghusga ng isipan na magpapasya na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. So mayroong pagkakatulad ang kanilang mga paniniwala kay Santo Tomas at kay Felicidad Lipio. So ngayon ay tatalakayin natin ang mga uri ng kamangmangan. So mayroon tayong dalawang uri ng kamangmangan. So malalaman nyo ngayon yan pag atin na itong tatalakayin kung anong mga ito. O kamangmangan. Ang kamangmangan ay nagmula sa salitang mangmang na nangangahulugan na walang alam. So, walang alam ang ibig sabihin o kahulugan ng kamangmangan. Ang tao ay tinatawag na mangmang kung siya ay walang alam o walang ideya tungkol sa isang paksa na pinag-uusapan. Gayunpaman, ang salitang ito ay hindi katanggap-tanggap sapagkat ito ay isang paraan din ng pang-iinsulto. Kaya hindi niyo rin ito maaaring gamitin sa inyong kapwa dahil nakakasakit ito ng damdamin sa loobin ng inyong kapwa. Ayon sa Biblia, ang kamangmangan o pagiging mangmang ay ang hindi wasto o maayos na paggamit ng tao sa kanyang isipan o kakayahang mag-isip. So, hindi niya paggamit at sa kanyang isipan ng tama at kakayahang mag-isip. So yan ang ibig ipakahulugan ng kamangmangan. So ang dalawang uri ng kamangmangan ay kamangmangan na madaraig at kamangmangan na di madaraig. Kamangmangang madaraig o invincible ignorance. Ito ay ang kamangmangan kung saan ang isang tao ay gumawa ng pamaraan upang malampasan ito. So, gumagawa daw ang tao dito ng paraan upang malampasan ang kanyang pagiging mangmang. So, gusto niyang magtanong-tanong o mag-usisa tungkol sa mga bagay-bagay o paksang pinag-uusapan. So, ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay nag-uugat sa pagsisikap o pag-aaral. O, sinabi ko na, di ba? Dapat na magsikap kayo at mag-aral upang hindi kayo magiging mangmang. Halimbawa ng tugon sa kamangmangang madaraig. Una, pag-iisip ng mabuti bago kumilos. Tama. Pangalawa, pagbasa sa panuto bago sumunod. So, di ba halatang-halata na kung anong ibig sabihin ng kamangmangang madaraig. Ayon kay Lipio, nawawala ang dangal ng konsensya kapag ipinagwawalang bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan. So, sabi niya, nawawala daw ang dangal ng konsensya kapag pinagwalang bahala mo ang katotohanan at kabutihan. Ang kamangmangang na di madaraig o invincible ignorance ay ang kamangmangan kung saan ang tao ay walang magawang pamaraan upang malampasan ito. Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o tumatanggal sa pananagutan ng tao sa kanyang kilos o pasya. So, ang kamangmangan na di madaraig ay talagang walang ginawang paraan ang tao upang malampasan ang kamangmangan niya sa isang bagay o paksa. Halimbawa ng kamangmangang di madaraig ay may isang pulubi na lumapit sa iyo at pilit na nanghihingi ng limos dahil sa ikay na awa at nakita ang kalagayan nito ay binigyan mo ito ng
pera o vice versa. So, ayon kay Lipio, mahalaga ay magkaroon ng pananagutan upang ituwid ang iyong pagkakamali matapos mong malaman ang katotohanan. So, ang apat na yugto ng konsensya naman tayo ngayon. Ang konsensya ay katangian na taglay ng tao at ito ang nagsasabi kung ano ang tama at mali. So, ito ay may apat na yugto. Una, alamin at naisin ang mabuti. Pangalawa, pagkilatis sa particular na kabutihan sa isang sitwasyon. Pangatlo, paghatol sa mabuting pasya at kilos. At ang pangapat ay pagsusuri ng sarili o pagninilay. So yan ay ang apat na yugto ng konsensya. Ang unang yugto ay alamin at naisin ang mabuti. So, ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo. Binigyan siya ng kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. Ito ang pinakamainam na paliwanag sa katotohanang tayo ay nilikha upang mahalin ang Diyos at ang kabutihan. Pangalawang yugto, ang pagkilatis sa partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. May ilang gawaing kaugnay nito tulad ng pag-aaral ng sitwasyon, pangangalap ng impormasyon, pagsasangguni na sinusundan ng pagninilay na naghatid sa paghatol ng konsensya. Sa sandaling ito, nailalapat natin ang ating nalalaman sa mga prinsipyo ng moralidad upang kilatisin ang mabuti sa isang partikular na sitwasyon. Ikatlong yugto, paghatol para sa mabuting pasya at kilos. So, ang ikatlong yugto ay oras ng paghatol ng konsensya. Kung saan wari sinasabi sa atin, ito ay mabuti, ito ang kinakailangan mong gawin. O kaya naman ay ito ay masama, hindi mo ito narapat na gawin. Nahusgahan ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ang hatol na ibinibigay sa atin ang nagsisilbing resolusyon sa krisis na kinakaharap natin. Ikaapat na yugto o huling yugto, pagsusuri ng sa sarili at pagninilay o pinagninilayan o binabalikan natin ang ating paghatol upang matuto mula sa ating karanasan. Kung sa pagninilay ay mapatunayan natin na tama ang naging paghatol ng konsensya, kinukumpirma natin ang ating pagiging sensitibo sa mabuti at masama at higit sa pinagtitibay ang ating moralidad.